Hi guys and welcome back to Elros channel. Ayan, for today's video, ang pag-uusapan natin, it's all about the DTI Trustmart registration. So, as of the moment, nagbigay na ng extension ang DTI ng deadline para dito. So, from September 30, naging December 31, 2025 na ang ating deadline para tayo ay makapag-comply dito sa sinasabi nating registration na to. Then, syempre, kung ikaw ay isang BMBE, yung 1,000 pesos is mawi-waive na yan. So, wala ka nang babayaran once na ikaw ay nakapagpa-register na. Pero kung katulad natin ng mga online sellers, ayan, binigyan tayo ng 50% discount. So, from 1,000, magiging 500 pesos na lang ang babayaran natin, plus yung 100 pesos na admin fee, at yung 30 pesos na tinatawag natin documentary stamp. Yan. Now, just in case nakapagpa-register na tayo, saan ba natin dapat daw ilagay itong ating mga Trustmart na to? So, unang-una, pwede siyang i-display sa ating mga website. Pangalawa, pwede rin siyang ilagay doon mismo sa ating mga online shop. Yan. Doon sa mga platform kung saan tayo nagbebenta ng ating mga products. Now, ang advantage daw ng ganitong klaseng digital badge para sa ating mga online business is para maipakita sa ating mga online buyers na tayo ay walang binibenta ng mga illegal na produkto. So, lahat yan is talagang nasuri at masasabi natin na tayo ay legal talaga na nagbebenta. Ayan, so yun pa rin yung talagang main purpose ng ating mga digital badge na to. Then, at the same time, kung meron na tayong digital badge, yan, bibigyan din tayo ng QR code na kung saan pwede natin mismong ma-check tayo mismo or ng ating mga customer na kapag ang QR code na to is ma-check nila kung ito ba talaga is legal or hindi. Yan guys. So, yun ang ilan sa mga kagandahan kapag tayo ay nagkaroon na ng tinatawag nating digital badge. Ayan. Now, what will happen just in case hindi tayo nakapagperehistro hanggang December 31, 2025? So, according to DTI, pwedeng maipasara at i-consider na illegal ang business natin. So, maaring ma-postin na rin talaga tayo. Yun nga lang talaga kahit papano, after nitong December 31, natin na pagpaparehistro, annually, yun naman ang natin, annually, part na rin siya na expenses natin bilang mga online sellers. So, pag annually, maaring yung 1,130 pesos is yun na talaga yung babayaran natin. At ito is magiging part na rin ng budget natin. Ayan. So, kaya kailangan talaga na gumawa rin tayo ng way para nang sa ganun is maging, yun, mabenta talaga yung ating online shop. So, yung mga produkto na dapat nating binibigay or yung mga services na binibigay talaga natin is talagang mas ano pa natin, kumbaga is mas magawan pa natin ng paraan para tayo ay makabenta ng gusto. Ayan. Pero, ito, kung ikaw ay nasa online world, sure ako na mababasa mo rin yung mga online sellers na katulad namin na talagang gumagawa rin ng way para totally is mawala na talaga yung fee natin na mababayaran para dito sa DTI Trustmart. Kasi nga naman, di ba, parang yung amount na yon is malaki pa rin talaga yan para sa atin. Yan. So, doon, kung ikaw is, meron kang makita na mga website or group page number na ito yung pinag-uusapan, na ito yung kanilang pinaglalaban na talagang mawala na yung totally, yung fee na para dito, isa na supportahan natin kasi para din naman yan sa atin. Okay? Pero kung talagang talaga is dun, kung talagang required talaga, yan, kailangan pa rin nating sumunod bilang online sellers. Ayan guys. So, that will be all for today's video. Kung gusto niyo na magandang klase yung video regarding sa mga updates about sa BIR DTI or di kaya naman yung mga online business na meron ako ngayon dito sa aking shop, yan, pwede rin nyo akong i-follow. And then, syempre, pa-support na lang po at pa-like na lang po if nakatulong sa inyo itong ating video ngayon about sa DTI Trustmart. Ayan.
Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.